Isa pong mapagpalang umaga, tanghali, hapon o gabi sa bawat isa. Isang mapagpalang araw po kay Kuya Bal, kay Ate Edna at kay Kalinga Prab at sa buong team ng Kalinga. Shoutout po sa mga kasama natin dito sa Kumakalandipad. Kay Kalinga Liga, Videos TV, Tosa Calling, Mix Vlog. Shoutout din po kay Kalinga Bros. At sa umaga pong ito mga Kalingap ay muli ko pong papasyalan yung nakatira po sa tahanan pong ito na mag-iina, na ang bunsong anak po ni ate, ang puso po ay nasa kanang bahagi ng dibdib. At muli po natin siyang kumustahin, ang pamilya po ng may-ari ng tahanan po ito. Yan tayo po mga Kalingap. Yan ate, magandang hapon uli sa iyo ate. Yan ate, kumusta ka na? Kumusta na po ang buhay-buhay natin? Ito po, ano pa rin po ngayon. Katulad pa rin po nung dati. Yan. At napasyal po uli kami ate para kayo po ay makumusta po kayo. Ano po? Yan si Tutoy ano ho? Siya yung bata na kung saan ang puso niya ay nasa kanan. Yan. Parang ano, kumbaga ay... nandito yung tibok ng puso niya. Para ano? Lakas ah! Yan. Nandito pala yung tibok ng puso ni Tutoy. Tutoy, kumusta ka na Tutoy? Okay lang ikaw? Happy birthday. Birthday mo pala kahapon ano? Ang birthday pa ni Tutoy kahapon. Ay natin, kumusta naman yung ano? Yung nalaman mo, ganyan yung kalagayan o sitwasyon ng iyong anak na ang kanyang puso ay nasa kanan. Ano po, ang ano po kasi sa amin dito sa district, nirequestan po kami na ipakadyo namin, cardiologist. Ngayon, nung ano po, dinala po namin sa Laguna, sakto na sinumpong siya, dinala namin sa San Lazaro. Pagdating doon sa San Lazaro, yun, doon namin na ano yung ano niya na, sabi naman ng doktor doon sa San Lazaro, nung siya'y ginamitan ng sudaet o yung ano, ang sabi, wala naman daw kailangang ilipat o operahin o galawin. Normal naman po yung ano niya. Yun nga lang, binigyan po siya ng gamot na ano kasi pag siya hinahapo, yung nahihika siya sinusumpong at iba na yung hininga niya, kailangan niyang uminom ng ano. Ano ate yung unang naramdaman mo bilang isang magulang, ninyong mag-asawa, nung nalaman nyo na yung anak mo ang kanyang puso ay nasa kanan? Kinabahan po kami kasi ngayon lang po kami nakatrace ng ganun pong ano ay. Ng ganun pong ano sitwasyon Lalo na na to. po nung unang-una dito po namin nalaman sa ano na sabi nga po doon sa district ay baka kaya po siya ay gano'n kasi yung puso niya nasa kanan. E di binigyan niya po kami ng request. Pagdating nga po namin doon sa ano, San Lazaro, ay pinaano nga po ng doktor. Tapos inano naman po sa amin ng doktor na wala naman daw pong problema. Basta wag lang daw pong ano ang ano niya. Yun ang ano sa kanya ng doktor, yung pag sinumpo nga po siya. Bali ate, bunso siya. Ang Bunso siya. Ilang taon na siya ate? 4 po, kahapon na. Ayan, nag-apat na taon si Tutoy kahapon ano. Kahapon po. At syempre bilang isang magulang ay hindi niyo maiwasan na mag-alala. Ayun po ate, ano po? Ayun po ate, ano po? Bali, ako'y napapasyal po ulit sa inyo. At ito nga po mga Kalingap, yung bahay ni na ate dito po sa barangay Kalumanggin. Ano ate, ano po? At bali, ilan nga ate ang anak mo? Bali, 8 po. Nasa akin lang po ngayon ay 4 kasi yung dalawa po kasama po ng tatay. Tapos yung dalawa nandun po sa Laguna. May asawa na po yung isa. May asawa na ano. At kumbaga ay yan, sabi ko nga kanina bilang isang magulang ay syempre nagulat kayo nung nalaman nyo ano? Opo, nagulat po kami. Lalo na po nung sinabi ng doktor, nung sabi ng doktor ay kailangan namin ipa-cardio at ay ano, kasi nga gawa nga po nung puso niya nasa kanan. Kasi kitang-kita po doon sa ano ng x-ray niya. Ganun ho. Tapos meron pa po siyang ano, pneumonia. May pneumonia pa. Yun nga po yung doon nga po nanggagaling yung hika niya. Ibig sabihin hinihika rin ho siya ate. At ano nga po, ano ang trabaho ng inyo pong asawa? Construction po. Construction worker po siya.
na ano, buwanan siyang umuwi. Oo, buwanan po. Eh di, kumbaga, yun lang po yung ano, source of income po ninyo, yung trabaho ng inyong asawa. At hindi naman kalakihan ate yung ano po. Hindi po. Kumbaga ate, paano muna ano, kumbaga ay, siyempre, yung, may bahay ba kayo dun sa pinagtatrabaho ng asawa mo? Wala po, barracks lang po sila. Sa barracks Paano lang sila. po sila sa barracks. Libre kain naman sila. Hindi rin po. Gastos rin po. Ibig nila. sabihin yung Hinahati niya po yung sweldo niya. Hinahati niya po. sweldo niya, hati niya. Kumbaga doon pa lamang ay bawas na yung kanyang sweldo ano. At mabuti ate, magaling ka mag-budget. Oo, yung binigay po niya kagabi na ano, 600. Yan, binayad po namin yung kalahati sa utang. Yung kalahati, binili po namin ng bigas. Ganun. Tapos pagdating po ng Sabado, doon po ako nagbabayad talaga ng utang namin na ano. Yung utang namin na... Ano si Tutoy? Tutoy! Tawag ka. Oh. Huwag malisot. Diba yun? Kumbaga ate ano, sa panahon kasi ngayon, sabi nga ano, yung kahirapan, ito yung isa na kung saan ay kalaban na natin. Yun, lalo na ngayon sa panahon ito, nagtataasan ng mga bilihin ano. Opo. Dito nga po sa amin ay 55 po pinakamababang presyo. Ang isang kilo ng bigas, so Isang kilo po. isang kilong bigas, 55 kilos. Pag bumili ka naman po ng kilo, yung palima-limang kilong nasa sako, 300 din ang So, isang... 300 ang isang ano, 5 kilo yun ate ano. 5 kilo lang po yun, 300 na po. Pero buti ate, meron kayong bahay na masisilungan. Opo, meron po. Kumbaga kung kayo ay nangungupahan pa kayo, Mas eh lalo na po. mas lalong mahirap Oo, ano. Mas lalo na po mahirap. Kaya Dito nga lang po sa dito nga po sa bahay namin na ano, minsan nakakaranas pa kami minsan na hindi pa nakain minsan. dito. Pagka yung ano po asawa ko, lalo't na yung walang pera sa sahod niya. Minsan papadala ng kaunti lang, kulang pa pambayad sa utang. Anong ginagawa ninyo pag ganun? Yan, nangungutang sa mga kapitbahay. Nalapit po sa mga kapitbahay. Buti may kapitbahay kayong nagpapahiram Mababait ano. naman po yung mga kapitbahay ko. Wala namang suwang ano sa mga Buti ano ito si Tutoy. Ito si ano ang pangalan po niya? Mark Jan po. Si Mark Jan. Mark Jan, tingin ka muna sa akin, Mark Jan. Yan, ito si Mark Jan po mga kalingap. Siya po yung napasyalan natin nung nakaraan. Ang bata pong ito, ang kanya pong puso ay nasa kanan. Ano po, kumbaga ay hindi normal ate ano. Kasi yung Normal po yung puso, yung ano niya. yung pagkakalagay ng puso. Pero si Lord naman ang may likha sa ating mga tao eh. Hawak at kontrol ng Panginoon ang buhay natin. Yun nga po yung sinabi sa amin ng doktor nung sa district na kailangan nga daw ipa-opera yan kasi gawa nga lang nasa kanan. Hindi ano. Eh ang sagot ko nun, bahala na ang Panginoon. Kasi parang ano, kumbaga ay medyo mahirap din ate ano. Lahat ng ano naman namin din, lahat naman ng ano ko rito. Hindi pinaninano ko na lang po sa Panginoon. Kumbaga mahirap din, kumbaga ay siyempre bata pa siya. Kumbaga tama, pagkatiwala lang sa Panginoon. Sabi ko nga, Panginoon ang may ano naman sa atin, hindi. Panginoon na po ang bahala kung kukunin ng umaga, tanggapin po. Kung ano, mas maganda po kung hindi pa agad kunin. Buti ate, nasa kabila ng kahirapan ng buhay ay kayo ay nagiging matatag. Opo, dahil po sa Panginoon. Pero ate, dumating na ba minsan sa iyo yung parang gusto mo nang sumuko sa mga problemang pinagdaanan mo? Opo, nung nagsunod-sunod po nung nanganak ako dito, tapos wala pa, isang buwan lang na ospital siya, tapos yung asawa ko yun, walang trabaho, talagang halos nag-aano na po kami ng wala kami halos lang, kasi malalayo po yung mga kapatid ko, nasa Laguna po. Nasa Laguna. Hindi rin makaano. Siyempre, iisipin mo rin ate yung pang-araw-araw na pagkain ng iyong mga anak ano. Minsan naiyak na lang ako ng anak. Anak ko walang makain. At nararanasan ba ng mga anak mo ate na minsan wala kayong makain? Ay, marami
makakapagsabi dito sa Ay, anong ginagawa ho niyo? ano po, yung nagahagilap na lang minsan, nagugulay ako para nagugulay ako ng sari-sari para meron silang ilaman sa sigura nila. Kasi ang ginagawa naman ng kapitbahay ko, magbibigay ng ayun, para meron mo silang makain. Kahit ang ko naman, kahit sila na lang. Kasi kung baga ate, buti may bahay kayo, di kayo nangungupahan, ano ho. Kumbaga ay, Ito nga pong sarili nga namin ang bahay. Hindi naman po namin sarili ang lupa. Sarili man po namin ang bahay. Kinakapos pa po kami. kasi hindi ito lupaan niyo at ano. Kumbaga ay nakatirik lang dito sa may-ari ng PNR ito. Yung bahay ninyo. Eh, kung kami po yung nangungupapay, di mas lalo po kaming ikaw. Doon nga, ang inaano na lang po namin, yung kuryente, kasi nag-charge po kami ng charge po kami ng Saan po kayo nagcha-charge? doon po sa kapitbahay din. Nakikicharge kayo? May bayad ho? Opo. May bayad din ho yung ano. Depende po. Kapag medyo malaki po yung kuryente niyan dumating, kahit po kami 200, pag maliit po 150. Hindi medyo budget din ano, kasama sa budget din. Po sa Ano pong yun. Kaya kami po ay lang din. Ayan. Yan ate. At ikaw ay kami napapasyal para muling kumustahin kayo ano. At yun nga po. Tuloy lang ate sa hamon ng buhay. Ayaw po. Magpakatatag lang. Magpapakatatag po para po sa mga anak kong maliliit. Maliliit pa. Kasi Kasi kailangan ka ng mga anak mo. Pero parang itong bata, parang lang siya, no? normal naman po siya pagka yung maganda po ang kondisyon niya. Kaya naman po siya. Pinasok ko nga po siya sa daycare para po siya. Hindi siya yung Parang lang siya, no? Kumbaga, hindi mo sukat akalain na ang puso niya ay wala sa kaliwa, ano? Na ang kanyang puso ay nasa kanan pala. Kahit nga po yung teacher niya kasi ang po kasi niya, pag umiyak siya, yung nasaktan siya ng sobra, yung umiyak siya, humihiyaw siya, kailangan niya makahiyaw kasi pag hindi siya nakahiyaw, nangingitim po siya. Para siyang nababaraduhan yung niya. Pero ate, kumbaga, gayaan nga sitwasyon ng iyong anak. Kumbaga, hindi mo rin naiiwasan mag-isip, ate, na merong yung bigat, may bigat ba sa kalooban? Sa po, nung mabigat po, pero sa ngayon, okay na po ang kasi natanggap ko na po siya. At yun ang binigay ng Panginoon, wala naman pong magagawa. Ate, may sinaing ka na ba ate? Wala po magsasaing po kami. Nagsaing na po kayo? Hindi pa po magsasaing. Nanguha pa kami ng kahoy. Nanguha pa kayo ng kahoy? Hindi po yung kahoy doon, nakatayo. Bali, diyan kami magsasaing ate, Oh, yan. Yan sa, ito yung kusina ni na ate, mga kalingap. Sama-sama na po. Yung, doon ate sa Ito, sa tungko po na ito. Dito po kami nagluluto. Diyan kayo nagluluto. Yan. Diyan pa nagluluto si na ate. Dito po kami nagluluto. Ang gatong po namin ay kahoy. Mga ganito po. Mga kahoy, Mga kahoy po. Kaya ako lagi pong nangangahoy. Inuubos si Tutoy Ate, may dala uli akong konting bigas ate. Ay, may pala, napapatong doon. Patong na lang natin dito ate. O dito lang sa baba. Yan ate, yan ay konting tulong lang muna ate, na bigas. Thank you po. Galing po yan kay Sister Cynthia Kilala. Opo, salamat. Na isa rin po yan sa mga tumutulong, nagbibigay po ng blessing na bigas, mga ayuda, kagaya po ni na Tita Inday PB, ni na Ate Dol Dumundo, ni na Kuya Bal. Ate, po, yan ay, konting tulong lang ayuda po sa inyo. Maraming salamat po. Yan kay Sister Cynthia Kilala. Muna po sa Panginoon. At ginamit po nila kayo para po sa aming pangangailangan. Maraming salamat po. Sige po ate, kami po ay tutuloy na rin po ate, po. Tutoy, gagas Tutoy. Parang okay lang naman pininturahan na ni Tutoy. Sige ate, tayo manalangin muna. Opo, sige po.
Ayan. Ayan, sige, pag-pray na muna tayo. Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpala sa pamilya ni ate, sa kanyang asawa at mga anak, maging sa batang ito, Panginoon, na ikaw naman, Lord, ang lumikha ng aming buhay at ang buhay namin ay galing sa iyo. Dalangin namin, Lord, ang bata pong ito na bagamat ang kanyang puso ay nasa kanan, Panginoon, ng kanyang dibdib, ikaw lang po, Panginoon, ang nakakaalam ng bagay pong ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pag-iingat at pagpapala na ang batang ito, Panginoon, ay lumaki ng malakas, malusog, at normal, Panginoon, ang kanya pong buhay, Panginoon. O Diyos, salamat po at ikaw, Lord, ang magpala sa batang ito hanggang sa kanyang paglaki kasama ng kanyang mga magulang. In Jesus' name, amen. Yan natin, maraming salamat ha. God bless sa iyo. At ikaw ay napasyalan uli namin. At ito yung yung bahay ni na ate. Ate, ano nga pangalan mo, ate? Loreline po. Yan si ate Loreline. Yan, ito po yung bahay po nila. Dito po ito sa Barangay Kalumanggin. At isa po siya sa napapasyalan po natin. Pangalawang beses na ikaw ating napasyalan namin dito. At kahit paano naman ay makapagbigay kahit na kunting tulong na pangsaing ninyo. Yan, marami pong salamat ate ha. At God bless po sa inyo po. At salamat po kay Kuya Bal, kay Ate Ed ng Kalingap Rab, at sa buong team ng Kalingap. At marami pong salamat kay Sister Cynthia Kilala na nagpaabot po ng ayuda na bigas. Marami pong salamat kay po na Tita Inday PB, kina Ate Dol Dumundun. At sa lahat po, maraming pong salamat. Yan, shout out sa mga kasama po natin dito sa Gumakalanding Pad, kina Kalinga Lydia, kina Billionis TV, kina Rose Oralde Mix Vlog. Yan, shout out po kina Brother Paas, kina Engineer Agol, kina Kalingap Tito Mandy. Mapagpalang hapon po sa inyo. At syempre po kay Ambassador Kalinga Jose ng Pilar Sorsogon, kina Kalinga Papsi, kina Ate Mara 77 Vlogs. Mapagpalang hapon po sa inyo. At kay Mr. J, mapagpalang hapon dyan sa Mindanao. Kaya marami pong salamat mga Kalingap, at sa mga nanonood po ng mga upload videos po namin dito po sa Gumakalanding Pad, ay marami pong salamat, at patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsuporta. At doon po sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aming pong munting bahay, yan mga Kalingap, subscribe po at iwan lang po kayo ng bakas, nang sa ganun po ay mabalikan naman namin po kayo. Yan, maraming salamat po kay Kuya Bal, kay Ate Ed ng Kalingap Rab, at sa buong team po ng Kalingap. God bless po mga Kalingap. God bless po sa bawat isa.